Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon, nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo, guys. Let's go! Ang balita ngayon, trending at viral ngayon sa social media. Isang napakagandang balita. Sunod-sunod na proyekto ng ating Pangulong Bongbong Marcos pagkatapos ng groundbreaking ng pabahay sa Bulacan. 315 milyong budget na ospital itatayo sa Belmonte, Bulacan. Mga anti-Marcos, tiyak na iiyak na naman. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Ay please huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, Pangulong Bongbong Marcos hindi na nga nagpatumpik-tumpik pa. Pagkatapos ng groundbreaking ng pabahay sa Bulacan, 315 milyong budget na ospital sa Bulacan, sisimula na. Ang proyektong ito ni Pangulong Bongbong Marcos ay isang maternity and child hospital dito sa San Jose, Belmonte, Bulacan, kung saan ito'y tatawaging St. Bernadette Maternity and Child Hospital. Ang level 1 at 3 palapag na ospital ay magkakaroon ng 65-bed capacity na sumasaklaw sa kabuuang 3,794 Swerte naman ng mga taga-Bulacan mga kaibigan, ano? Ang galing. square kilometro ground area. Kumpleto sa operating room, recovery room, maternity at isolation facility, clinical laboratory, imaging facility at pharmacy. Ang konstruksyon ng ospital ay sasailalim sa phase 2 sa 2024 na tinatayang nasa 75 milyon at karagdagang 250 milyon ang kailangan para ganap ng pagtatapos ng pangunahing gusali na nakatarget na matapos sa 2025. At noon ngang April 19, 2023, ay opisyal nang sisimulan ang pagpapatayo ng ospital na pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa groundbreaking ng St. Bernadette Mother and Child Hospital ay sinabi ng mahal na Pangulo, ito po ay isang patunay sa dedikasyon ng ating pamahalaan na pangalagaan ang karapatan ng lahat, lalo na ang kababaihan at ang ating kabataan, sa pamamagitan ng sapat at abot-kayang serbisyong pangkalusugan. Sa pamamagitan ng isang community hospital, mapapalapit natin ang pangunahing serbisyong medikal sa mga residente at mapapabilis ang pagtugon at paggamot sa panahon ng pangangailangan. Dagdag pa niya, nagkaisa tayo sa paniniwala na obligasyon ng pamahalaan na alagaan ang kalusugan ng kanyang mamamayan upang panatilihin silang malakas at handang kumayod para maitaguyod ang mga sarili at ang kanilang pamilya at para sa masiglang pagtakbo ng ating ekonomiya. End quote. Hinimok nga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of Health at ang lokal na pamahalaan ng San Jose del Monte, Bulacan na Grabe mga kaibigan, ano? Sana buong Pilipinas malagyan ng ganyang klaseng ospital. Buong lalawigan ng Pilipinas mga kaibigan, ano? magtulungan ng mahigpit sa pagtiyak ng kalidad at napapanahong pagkumpleto ng St. Bernadette Mother and Child Hospital. Ang proyektong ito ay isang patunay na ang Pangulong Bongbong Marcos ay may tunay na malasakit sa bawat pamilyang Pilipino. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, iyan ang presidente natin na tinaguriang weak leader.
Ang mga pinaggagawa niya ngayon ay sampal sa taong nagsabing weak leader siya. Dahil kitang Yan mga kaibigan, real talk yan talaga. Mga nagsasabing weak leader ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. kita natin ang mga pinaggagawa. Continuous Pabahay Program, Build Better More Infrastructures Program, Continuous Drug Information Campaign Program, Philippine Healthcare Program, Upgrade of Educational System of our country, Continuous Enhancement of Military Equipments, and many more. Ito ang tunay na presidente. May malasakit sa bawat Pilipino. Gaya siya ng kanyang ama, na ang hangarin maganda ang pamumuhay ng bawat pamilyang Pilipino. Tama. Nice. Mabuhay ka, PBBM! Kung katulad lang sana kay Pangulong Bongbong Marcos ang mga nakaraang president, matagal na tayong tinitingala ng ibang bansa, meaning maunlad na tayo. Pinagmamalaki kong ipaalam sa inyo na isa sa pasilidad na ito sa mga proyektong pagkakaunlaran ng ating administrasyon, alinsunod sa ating Philippine Health Facility Development Plan. Sa pamamagitan ng isang community hospital, mapapalapit natin ang pangunahing serbisyong medikal sa mga residente at mapapabilis ang pagtugon at paggamot sa panahon ng pangangailangan. Kaya naman, hinihimok ko ang Department of Health at ang lokal na pamahalaan ng San Jose del Monte na magtulungan upang matiyak na maitatayo ang ospital na ito sa itinakdang panahon at itinakdang kalidad. Nagkakaisa tayo sa paniniwala na obligasyon ng pamahalaan na alagaan ang kalusugan ng kanyang mamamayan upang panatilihin silang malakas at handang kumayod para maitaguyod ang mga sarili at ang kanilang pamilya at para sa masiglang pagtakbo ng ating ekonomiya. Congrats po sa lahat ng mga taga-Bulacan mga kaibigan. Kasi 2024 mga kaibigan next year. Magbubukas na yan. Magandang umaga po sa ating lahat. Kanina po hindi ako nagsalita ng matagal doon sa ating convention center, sa ating pagpapakilala sa ating mahal na Pangulo. Pero ngayon, bibigyan ko po ng daan ang aking pagpapasalamat sa Kanya at higit sa lahat kung paano nga ba nagsimula ang St. Bernadette Children's and Maternity Hospital na ngayon po ay tinawag po ng DOH na Mother and Child. Kung inyong tatandaan, si Ate Kong Rida po ang birthday ko po ay June 27, ina ng laging saklolo. So yon, mother and child, kung saan nakayakap sa lahat ng pangangailangan ng isang ina at ng isang anak. Ngayong araw na ito, malugod ko pong pinahahayag sa inyong lahat ang pagpapasalamat ni Ate Kong Rida sa ating kasama, higit sa lahat sa ating Pangulong Bongbong Marcos na nagbigay daan sa pangarap ng mga taga-barangay Gaya-Gaya at Karatig Barangay. Mga kababayan,
Ginoo, Binibini at higit sa lahat, pamilyang Sanusenyo. Malugod ko pong ipinakikilala. Sabi niya kanina, pangalawa lang po siya sa pogi na Pangulo, higit sa lahat sa kanyang ama. Ferdinand Marcos Sr., ngayon ay Junior, meron pa tayong kasama ngayon, Congressman Sandro na pogi din. Siyempre, Sana all mga kaibigan, pogi. Sana all. sabi ko po, Mr. President, Pangulo, sa lungsod ng San Jose del Monte, mahirap man ang buhay, dapat pogi ka at maganda. Yan ang number 1 criteria. Maganda sa puso, maganda sa kaluluwa at higit sa lahat, maganda sa pananaw ng buhay. Mga kababayan, pamilyang Sanusenyo, malugod ko poong pinakikilala ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. Maraming salamat sa inyong pagpakilala. Ang ating butihing Congresswoman ng Lone District Representative ng San Jose del Monte, Congressman Rida Robes. Maraming salamat at alam niyo po, siya ay isa sa pinakamasigasig na nakikita po natin sa ating House of Representatives. At hindi yun po galing yung report na yan, hindi po galing sa akin. Yan po ang report na galing dun sa kanyang classmate na sinama ko na si Congressman Sandro Marcos na nandiyan. At yun na nga mga kababayan. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Peace out.